King of Gos. By Fast Food Restaurant. Kabanata 1336. Pagpasok sa isa pang treasury. Isa pang treasury. Natigilan si Zhao Feng sa pagkabigla habang siya ay umibig. Siya at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakakuha na ng napakaraming magagandang bagay mula sa unang kabang yaman. Mahirap isipin na mayroong pangalawa sa mga kabang ito. Hindi katakataka na ang maliit na pas ang magnanakaw, pagkatapos na makakuha ng labis, ay pinili pa rin na manatili sa mapanganib na lugar na ito. Ngunit tiyak na gumawa sila ng ilang mga hakbang. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Feng. Siya at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagnakaw na ng isang kaban. Kahit na kulang sa manpower ang Heavenly Demon Hall sa ngayon, tiyak na nagdagdag sila ng karagdagang seguridad. Isinaaktibo ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at sumilip sa kristal na palasyo. May tao dyan. Mabilis na natanong ni Zhao Feng kung ano ang nasa loob ng asol na kristal na palasyo at nakakita ng isang figure. Isang rank 7 ancient god lang. Parang kulang sa lalaki ang Heavenly Demon Hall at nagpadala lang ng tao dito para magbantay. Mahinang ungol ni Zhao Feng. Ang isang treasury ay hindi basta-basta makapasok. Kahit na sa tulong ng maliit na magnanakaw na pusa, ang pagkuha sa isa ay tumagal pa rin ng ilang oras. Dahil dito, nagpadala lamang ang Heavenly Demon Hall ng isang tao upang magbantay. Sa sandaling may nangyaring kakaiba, agad na magpapadala ng babala ang tagamasid. Dahil dito, kahit na matagumpay na nakapasok si Zhao Feng at ang maliit na magnanakaw na pusa, hindi na sila magkakaroon ng maraming oras upang alisin ang anumang mga kayamanan bago palibutan at pigilan sila ng iba pang miyembro ng Heavenly Demon Hall. Ipinaliwanag ni Zhao Feng ang sitwasyon sa maliit na pas ang magnanakaw. Mio. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay ayaw pa ring umalis at nagsimulang makipag-usap kay Zhao Feng tungkol sa mga hakbang. Sa huli, pinayuhan ng munting pas ang magnanakaw si Zhao Feng na kopyahin muna ang lahat ng hanay at bitag ng lugar upang masuri nito kung paano ay ando ang mga ito ng maaga. Sa ganitong paraan, mabilis nilang maaalis ang mga bitag, kumuha ng ilang kayamanan, at makalayo bago dumating ang iba pang miyembro ng Heavenly Demon Hall. Pinag-isipan ito ni Zhao Feng. Ito ay isang medyo mapanganib na pakikipagsapalaran, ngunit ang mga pagkakataon ng tagumpay ay medyo mataas din. Bukod dito, sa kanyang mata ngayon, malinaw niyang nakita ang mga kayamanan sa loob ng kristal na palasyo at natukso. Sa loob ay mga extinct cultivation resources na tinipon ng Heavenly Demon Hall, at marami ding mga gamot at pills. Mukhang nasa sabik si Zhao Feng. Sa kanyang pananaw, ang mga gamot at tabletang ito ay malamang na ginawa ng Heaven's Legacy Race bago dahan-daang tinipon ng mga miyembro ng Heavenly Demon Hall. Ang mga gamot na ginawa ng Heaven's Legacy Race ay halos tiyak na napakahalaga at magkakaroon ng mga mahimalang epekto. Si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nanatiling nakatago sa paligid ng kristal na palasyo. Ilang sandali lang bago kopyahin ni Zhao Feng ang bawat detalye ng istruktura ng asol na kristal na palasyo. Ang natitira ay para sa maliit na pas ang magnanakaw. Samantala, pumasok si Zhao Feng sa space-time robe para ipagpatuloy ang pagpino sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Nang maabot niya ang 80% refinement ng 9 Lightning Soul Refining Mirror. Mio. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay biglang tumalon sa harap ni Zhao Feng at ngumiyaw. Kung ganoon ay umalis na tayo. Likas na naiintindihan ni Zhao Feng kung ano ang ibig sabihin ng maliit na pas ang magnanakaw. Itinigil niya ang pagpino sa 9 Lightning Soul Refining Mirror at iniwan ang space-time robe. Whoosh! Tumalon ang munting pas ang magnanakaw sa asol na kristal na palasyo. Naging 2, naging 4. Sa huli, 8 figure ng maliit na pas ang magnanakaw ang nagsimulang maghalungkat sa asol na kristal na palasyo. Tumagal lamang ng 5 segundo para mabawi ang lahat ng mekanismo at array sa paligid ng palasyo. Sa lihim na bulwagan, ang Ancient God Nether Spring ay may malungkot na ekspresyon. Wala pa rin ba? Ang Ancient God Nether Spring ay umungal. Mula nang makatakas si Zhao Feng at ang Heaven's Legacy Cat mula sa Devil Saint God Duo, wala ni isang bakas sa kanila ang natagpuan, at ilang sandali lang ang nakalipas, ang Ancient God Luoling ay maayos na itinapon ang kanilang pagtugis. Hindi. Oo.
Nagulat ang matanda na nagpapatakbo ng lahat ng kagamitan sa pagsubaybay ng Heavenly Demon Hall. Oo. 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 Dito. Nag-aalalang sabi ng nakaasol na matanda. Ngunit bago niya maibigay ang eksaktong lokasyon, pinutol siya ng Ancient God Nether Spring. Ang kabangyaman ng kanluran. Hindi sila umalis sa core area. Lalong naging malungkot ang mukha ng Ancient God Nether Spring. Nauna niyang natukoy na si Zhao Feng at ang Heaven's Legacy Cat ay tumakas sa core area, kontento sa kanilang mga nasamsam, upang makahanap ng pagkakataong makatakas. Sa kanyang sorpresa, sila ay nanatili sa pagtatago sa loob ng pangunahing lugar, inilalagay ang kanilang mga pasyalan sa pangalawang treasury. Nakakabaliw. Galit na umuungal ang Ancient God Nether Spring. Ang nanghihimasok na iyon at ang Heaven's Legacy Cat ay mapangahas sa sukdulan. Ang kabangyaman ng kanluran ay nag-imbak ng maraming matagal nang wala at maalamat na mapagkukunan ng paglilinang. Ang mga mapagkukunan ng pagtatanim na ito ay halos hindi mabibili ng salapi. Ni hindi sila nang ahas na sapakin silang hawakan dahil sa takot na masayang sila. Maliban doon, marami ring mga gamot na binuo ng Heaven's Legacy Race na kanilang natipon pati na rin ang ilang mahahalagang resulta ng eksperimento ng Heavenly Demon Hall. Ninakawan ang unang treasury dahil nahuli sila, nag-iwan ng puwang para pagsamantalahan ni Zhao Feng at ng maliit na pas ang magnanakaw. Ngunit kung ninakawan ang pangalawang kaban, magiging katatawanan sila. Bumalik sa pangunahing lugar, ang kabangyaman ng kanluran. Agad na nakontrol ng Ancient God Nether Spring ang Devil Saint God Duo at pinamunuan ang iba pang miyembro na mabilis na bumalik sa core area. Sa outer zone ng Heavenly Demon Hall, sa isang silid na natambakan ng mga bangkay, isang mahinang spatial ripple ang lumitaw mula sa isang madilim na sulok ng silid. Kalokohan. Ang inapo ng Samsara God ay na iyon ay talagang nagtataglay ng napakalakas na rank 9 Samsara Immortal Body. Ang Ancient God Luoling ay medyo namutla habang lumulunok siya ng ilang mga table tasks. Ang Samsara Immortal Body na may katawan ng tao at ulo ng dragon ay isang Thunder Flame Ancient Dragon, na nireranggo sa ika-43 sa gitna ng 10,000 Ancient Races. Kung ang Ancient God Luoling ay hindi sapat na inihanda ang sarili bago simulan ang operasyong ito, matagal na siyang namatay habang tinutugis ng rank 9 Samsara Immortal Body na iyon. Kailangan ko pang bumalik sa core area. Itinikom ng Ancient God Luoling ang kanyang mga pilak na ngipin. Hindi pa rin niya nakumpirma kung patay o buhay ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit kahit na walang pagkakataon na mailigtas ang kanyang nakababatang kapatid, kailangan pa rin niyang hukayin ang mga sikreto ng pangkat na ito. Habang tumatagal siya rito, mas naramdaman niya kung gaano kakaiba ang pangkat na ito. Ito ay tiyak na nagtatago ng ilang kamangha-manghang sikreto. Malamang patay na ang batang iyon. Ang Ancient God Luoling ay hindi maiwasang isipin si Zhao Feng. Kahit na ang isang tao sa kanyang sariling lakas ay muntik nang mamatay, at ang misteryosong taong iyon na nakatrabaho niya ay isa lamang sa pinakamataas na rank 7. Malamang na siya ay nakuha ng Heavenly Demon Hall matagal na ang nakalipas. Bilasan mo, ungol ni Zhao Feng. Sa sandaling ang lahat ng mga bitag at array ay dinasormahan, siya at ang maliit na pas ang magnanakaw ay susugod. Biglang, isang malakas na ripple ng divine power ang lumitaw sa gilid ni Zhao Feng habang ang nakakasilaw na gintong kamao ng divine ay maaaring sumugod kay Zhao Feng. Tyrant God Fist. Umungal ang isang matipunong lalaki na may mapusyaw na gintong balat. Akala mo ba hindi ko alam kung saan ka nagtatago? Ngumisi si Zhao Feng. Ang asol na kristal na palasyong ito ay maaaring hadlangan ang divine sense, ngunit hindi nito mahaharangan ang see-through na kakayahan ng kanyang God's spiritual eye. Malinaw na nakita ni Zhao Feng na itong rank 7 Ancient God ay nagtatago sa gilid, handang tambangan siya. Kling! Klang! Isang kalasag ng itim na metal ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng, isa pa sa mga pagbabago ng Ancient God Seal. Walang magagawa ang lalaking may gininto ang balat na ito laban sa kapangyarihan ng pagtatanggol ng Ancient God Seal. Gaze of the God Eye. Si Zhao Feng ay nagpakawala ng isang malakas na eye bloodline technique. Ang kanyang mata ng pangarap na pilak ay tila naging isang bangin na sumisipsip ng mga kaluluwa. Whoosh! Agad na nabunot ang isang bahagi ng kaluluwa ng lalaking may gininto ang balat.
Pagkatapos ng lahat, naabot na ni Zhao Feng ang antas ng isang rank 8 ancient god sa mga tuntunin ng kanyang kaluluwa. Ang ordinaryong rank 7 samsara immortal body na ito ay hindi kayang labanan siya. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas at malabong soul intent ang lumitaw sa kaluluwa ng lalaking ito. Hindi na kailangang hulaan. Tiyak na ito ang soul intent na ipinadala ng ancient god Nether Spring. Ikaw brat. Naglakas loob ka talagang kumapit. Kaya hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Isang makamandag na boses ang lumabas sa bibig ng lalaking may gininto ang balat. Ipinadala ng ancient god Nether Spring ang rank 7 ancient god na ito para bantayan ang kanlurang treasury. Sa pinakamaliit na palatandaan ng aktibidad, malalaman kaagad ng ancient god Nether Spring upang masimulan niyang pakilyusan ang kanyang mga tauhan bago pumasok ang Heaven's Legacy Cat sa treasury. Gayunpaman, ang Heaven's Legacy Cat at Zhao Feng ay masyadong mabilis na naalis ang mga bitag at array. Kaya, ang Ancient God Nether Spring ay maaari lamang magpadala ng kanyang sariling lakas sa pag-asang maaaring hadlangan ng Samsara Immortal Body na ito si Zhao Feng at ang munting pas ang magnanakaw. Hindi mo ako mapipigilan. Ngumuso si Zhao Feng, at ang kanyang God Eye ay sumabog na may origin energy. Sa isang iglap, tumaas ang gaze of the God Eye's power. Bastos. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na umungal ang sinaunang God Nether Spring sa Samsara Immortal Body. Natuklasan ng Ancient God Nether Spring na, kahit na pagkatapos ipadala ang kanyang lakas, hindi pa rin nalabanan ng Samsara Immortal Body ang Eye Bloodline technique ni Zhao Feng. Kalokohan. Napakahina ng kaluluwa ng Samsara Immortal Body na ito. Hindi nito kayang tiisin ang sobrang lakas ko. Galit na sumumpa ang Ancient God Nether Spring. Gusto niyang magpadala ng higit na kapangyarihan sa Samsara Immortal Body upang ito ay makalaban kay Zhao Feng, ngunit sayang, ang Samsara Immortal Body ay masyadong mahina para makatanggap ng higit pa sa kanyang kapangyarihan. Itong Soul Eye Bloodline technique niya ay maaari pang ang magbanta sa isang rank 8 Ancient God. Naging malungkot ang mga mata ng Ancient God Nether Spring. Biglang, ang koneksyon sa pagitan ng Ancient God Nether Spring at ng Samsara Immortal Body ay naging lubhang mahina. Ang tanging naramdaman niya lang ay buhay pa ito. Sa loob ng Western Treasury, ang kaluluwa ng Samsara Immortal Body ay sinipsip sa God Eye Dimension ni Zhao Feng. Pinakilos ni Zhao Feng ang kanyang soul intent upang balutin ang kaluluwang ito para wala itong makita habang nasa loob ng God Eye Dimension. Kumilos na tayo. Matapos harapin ang Samsara Immortal Body, agad na nagtrabaho si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw. Ang lugar na ito ay may katulad na istruktura sa unang treasury. Mayroong 4 na metal na frame, at bawat bagay sa mga frame na ito ay may sariling protection na hadlang. Swoosh! Swoosh! Nag-charge ang dalawa sa magkahiwalay na bola ng liwanag. Dahil maikli ang oras, habang sinusuri nila kung paano ay ando ang mga traps at array, nagpasya din sila sa kanilang mga target. Inilabas ni Zhao Feng ang 9 Lightning Soul Refining Mirror, inilipat ang kanyang Lightning Intent at Lightning Energy, at inactivate ang salamin. Boom! Hiss! Isang napakalaking kidlat ng puting kidlat ang naging isang payat na ahas at nagsimulang bumangga sa sarili nito laban sa isang protection na hadlang. Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay isang pinakamataas na kalidad na divine artifact at na 80% na ni Zhao Feng. Ang mga pag-atake na maaari niyang gamitin dito ngayon ay mas malakas kaysa sa mga mula sa mataas na kalidad na nakakasakit na mga divine artifact. Bukod dito, ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay nagpakawala ng napakalakas na uri ng pag-atake ng kidlat. Boom! Bang! Crash! Pagkatapos ng 3 pag-atake, nabasag ang protective barrier. Inalis ni Zhao Feng ang isang maliwanag na tableta mula sa loob, ang ibabaw nito ay natatakpan ng mga pattern na pilak. Ang maliit na pas ang magnanakaw ang siyang nagpasya sa mga target ng kanilang pagnanakaw. Walang ideya si Zhao Feng kung ano ang maaaring gawin ng tabletang ito, ngunit dahil ang maliit na pas ang magnanakaw ay isang Heaven's Legacy Cat, tiyak na naiintindihan nito ang mga bagay na kabilang sa Heaven's Legacy Race. Dahil dito, nagtiwala si Zhao Feng sa hatol ng munting pas ang magnanakaw. Pagkatapos kunin ang tabletang ito, agad na umangkas si Zhao Feng patungo sa susunod na target.
King of Gods, Kabanata 1337. Reverse Scale of Dragon. Pinangunahan ng Devil Saint God Duo ang ilang eksperto mula sa panlabas na lugar pabalik sa core area. Gago. Ang brat na iyon ay talagang nasa core area pa rin. Nagalit ang Devil Saint God Duo. Kahit na sila ay nasa ilalim ng kontrol ng Ancient God Nether Spring, ang kanilang mga katawan ay mayroon pa ring sariling mga kalooban. Ang kanilang naunang pagkatalo sa Spacetime Sacred Land Ancient God na si Luoling ay maliwanag, ngunit kung hindi nila makuha kahit isang pick na rank 7 junior, sila ay tunay na mapapahiya. Para saan ba sila tumatambay sa core area? Nagulat ang lalaking pula ang buhok. Kung siya iyon, pagkatapos makakuha ng ganoong paghatak, tiyak na umalis siya sa core area at nagsimulang maghanap ng pagkakataong makatakas sa Heavenly Demon Hall. Hindi niya alam kung ang brat na iyon at ang Heaven's Legacy Cat ay torpe o sadyang ignorante sa pangahas na manatili sa core area. Nakapasok na sila sa Western Treasury. Direktang sinabi ng Devil Saint God Duo. Ito rin ang kanilang destinasyon. Ano? Natigilan ang lalaking pula ang buhok kaya hindi siya makapagsalita. Marami na siyang narinig na bulong-bulungan tungkol sa mga bagay sa kanlurang kabangyaman. Tila, doon nakaimbak ang Heavenly God Liquid. Maliban doon, may iba pang kamangha-manghang mga table tasks, gamot, at mga mapagkukunan ng paglilinang na kasing halaga. Maaaring sabihin ng isang tao na ang kabangyaman ng kanluran ay ang kabangyaman na pinakagustong pasukin ng lahat ng miyembro ng Heavenly Demon Hall. Gayunpaman, ang mga ordinaryong miyembro ay hindi pinahintulutang pumasok sa mga treasuries ng Heavenly Demon Hall. Kaya lang may hindi inaasahang variable sa pagkakataong ito, ang Heaven's Legacy Cat. Kung mahuli ang brat na iyon at ang Heaven's Legacy Cat, lahat kayo ay makakatanggap ng 5,000 kontribusyon na puntos bilang karagdagan sa isang bahagi ng Heavenly God Liquid. Idineklara ng Devil Saint God Duo. Siyempre, ito ay isang utos na ibinigay ng Ancient God Nether Spring. Sa pagkakataong ito, si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay talagang nagalit sa Ancient God Nether Spring. Ano? 5,000 kontribusyon na puntos at Heavenly God Liquid. Kailangan nating hulihin ang dalawa. Sa asol na kristal na palasyo, pagkatapos makuha ang pilak na tableta, inilagay ni Zhao Feng ang kanyang pagtuon sa kanyang susunod na target, na isang mapusyaw na asol na bote ng salamin na puno ng puting kristal na likido. 9 Heavens Lightning Power. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Tribulation Lightning Power at Lightning Intent para i-activate ang 9 Lightning Soul Refining Mirror. Boom! Hiss! Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat na tila nilalamon ang buong silid sa isang lambat ng kidlat. 3 dragon ng kidlat ang mabilis na nag-condensed sa loob ng 9 Lightning Soul Refining Mirror. Ang 3 dragon na ito ng malakristal na kidlat ay mahigpit na pumulupot sa kanilang sarili sa proteksyon na hadlang at pinakawalan ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Hiss! Nanginginig at nanginig ang protective barrier sa epekto ng kuryente at enerhiya. Break! Nagbuho si Zhao Feng ng napakaraming divine power sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Ang 3 dragon na kidlat na halos maubusan ng enerhiya ay muling nagsimulang kumaluskos sa kuryente. Kling! Basag! Sa sandaling ito, sa wakas ay nabasag ang proteksyon na hadlang. Mangolekta! Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, kinuha ni Zhao Feng ang asol na glass bottle sa kanyang interspatial na dimensyon. Tumungo si Zhao Feng sa kanyang ikatlong target. Isa itong bowl ang kristal na naglalaman ng medyo nasirang itim na kaliskis. Ang huling item. Agad na isinaaktibo ni Zhao Feng ang 9 Lightning Soul Refining Mirror para sirain ang protective barrier. Matapos talakayin ang mga bagay-bagay sa maliit na pas ang magnanakaw, napagpasyahan ng dalawa na kukuha sila ng tig-3 gamit at pagkatapos ay aalis. Kung dumating ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall noon, ang tanging pipiliin nila ay subukang makapasok muli. Kung hindi pa sila nakarating noon, hahanap sila ng mapagtataguan at maghihintay ng pagkakataong makatakas. Boom! Bang! Biglang nabasag ang protective barrier, na nagpapahintulot sa kanya na i-scoop up ang ikatlong item. Ngunit sa kabilang panig, tila iniisip ng maliit na pas ang magnanakaw na masyadong mabagal si Zhao Feng. Pagkatapos kumuha ng pangatlong item, lumipat na ito sa pang-4.
Sa oras na ito, talagang gustong sabihin ni Zhao Feng na hindi mapagkakatiwalaan ang maliit na pas ang magnanakaw. Napakabagal nila. Tara na. Si Zhao Feng ay may nakikitang kakayahan ng kanyang God's Spiritual Eye at ang Heaven's Legacy Cat ay may mga trick nito. Ito ay nagbigay daan sa maliit na pas ang magnanakaw na maunawaan muna kung paano madidisarma ang lahat ng mga arrays at traps upang ang buong proseso ay may sigawan ng napakabilis. Binili sila nito ng mahabang panahon, napakaraming oras na kahit na matapos nilang magnakaw ng ilang bagay at handa nang umalis, hindi pa rin dumarating ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall. Ilang sandali lamang matapos umalis si Zhao Feng at ang maliit na magnanakaw na pusa, isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang lumapit. Bilisan mo! Ungol ng Devil Saint God duo habang sumusugod sila kasama ang ilang Ancient God. Gayunpaman, walang tao sa loob ng kabangyaman, ilan lamang ang mga kayamanang inaasam-asam nilang lahat. Anong nangyari? Mabilis kaming nakarating. Iyan ay 9 Dragon Pearl Liquid, Heavenly Mandate Pill. Sa lihim na bulwagan, ang katawan ng Ancient God Nether Spring ay namumula na may napakasamang aura. Ang dalawang hamak na ito. Malamig ang mga mata ng Ancient God Nether Spring habang pinipiga niya ang mga salitang ito mula sa kanyang bibig. Elder, pakalmayan mo ang iyong galit. Hindi pa rin sila umaalis sa Heavenly Demon Hall. Ang mga operator sa paligid ay nanginginig sa takot habang sila ay nag-uudyok. Gusto kong makita kung saan sila maaaring magtago. Ang Ancient God Nether Spring ay umungal sa kisame. Buzz. Buzz. Ang kanyang madilim na mga mata ay sumabog sa mga ulap ng masasamang madilim na dilaw na fog. Sunod-sunod na itim na figure ang sumisingil mula sa malapot na ambon. Ang bawat isa sa mga figure na ito ay nagtataglay ng isang kakilakilabot na aura. Ang pinakamalakas ay ang rank 7 Ancient God habang ang pinakamahina ay ang peak rank 6. Sa sandaling lumitaw ang Samsara Immortal Bodies, lahat sila ay lumutang sa bulwagan. Kaladkarin sila palabas ng pagtatago. Utos ng Ancient God Nether Spring. Whoosh! 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 Lahat ng Samsara Immortal Bodies ay umalis sa Secret Hall. Kasabay nito, hinati ng Ancient God Nether Spring ang kanyang isip sa maraming mga hibla, na naglalagay ng isa sa bawat isa sa kanyang Samsara Immortal Bodies. Si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay bihasa sa pagtatago, kaya kahit na ang mababang antas na Samsara Immortal Bodies na ito ay malapit sa kanilang pinagtataguan, malamang na hindi nila ito maramdaman. Kaya, kailangan ng Ancient God Nether Spring na kontrolin ang bawat isa sa mga Samsara Immortal Bodies na ito at kahit na ilipat ang ilan sa kanyang kaluluwang enerhiya sa kanila. Imposibleng makatakas ka. Malamig na bumantong hininga ang Ancient God Nether Spring. Inilagay niya ang lahat ng kanyang atensyon sa Samsara Immortal Bodies at nagsimulang magsuklay sa lugar. Matapos pagnakawan ang kaban ng kanluran, umalis si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw sa pangunahing lugar. Hindi nagtagal, random silang pumili ng isang secret chamber na papasukin. Tara dito tayo. Si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagplanong magtago sa silid na ito. Ang Heavenly Demon Hall ay nakikipaglaban pa rin sa grupo mula sa Spacetime Sacred Land. Walang alinlangang na-activate ng Heavenly Demon Hall ang defensive array nito, at kahit isang rank 9 Ancient God ay mahihirapang masira. Kung si Zhao Feng at ang maliit na magnanakaw na pusa ay walang ingat na nagpakita ng kanilang sarili, maaaring sila ay matarget ng lahat. Swish! Si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay pumasok sa Spacetime Robe Dimension. Munting pas ang magnanakaw, para saan ang tatlong bagay na ito? Agad na inilabas ni Zhao Feng ang tatlong bagay na nakuha niya mula sa Western Treasury. May ilang bagay talaga na nakilala ni Zhao Feng sa Western Treasury, ngunit sinunod ni Zhao Feng ang plano at kinuha lamang ang tatlong bagay na ito. Nagtiwala siya sa hatol ng munting pas ang magnanakaw. Kailangang may kakaiba sa tatlong bagay na ito. Ngunit bago pa man makapagsalita ang munting pas ang magnanakaw, biglang lumipad ang naglilinang na Black Destruction Serpent Dragon, tuwang-tuwang nakatingin sa nasirang itim na kaliskis sa loob ng bowl ang kristal. Master, paano ka nakakuha ng ganito? Tanong agad ng Black Destruction Serpent Dragon. Nagulat si Zhao Feng. Mukhang alam ng Black Destruction Serpent Dragon kung ano ang Black Scale na ito. Master,
Nararamdaman ko ang aura ng totoong Destruction Dragon Race mula sa Black Scale na ito. Nasa sabik na sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Mayroon lamang itong napakanipis na bloodline ng Destruction Dragon Race. Ang aktwal na katawan nito ay tulad ng isang ordinaryong Serpent Dragon, napakalayo sa mga tunay na dragon. Kung gusto ng Black Destruction Serpent Dragon na mag-evolve, kailangan nitong gawin ito sa pamamagitan ng dalawang aspeto. Ang bloodline nito at ang katawan nito. Ang Destruction Dragon Race Scale na ito ay hindi lamang makakapagpasulong ng bloodline nito, maaari rin itong payagan ang katawan nito na mag-evolve. Siyempre, ang isang ordinaryong sukat ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong epekto, ngunit ang sukat sa kamay ni Zhao Fang ay isang reverse scale ng dragon, ang pinakamahalagang sukat para sa isang Destruction Dragon. Nabahiran ito ng napakaraming enerhiya ng bloodline ng Destruction Dragon Race. Ito ay isang kayamanan na pinangarap lang ng Black Destruction Serpent Dragon. Mas mabuti pa sana kung hindi masira ang sukat na ito. Master, kung maibibigay mo sa akin ang bagay na ito, handa akong maglingkod bilang iyong bundok para sa kawalang hanggan at agad na tuparin ang iyong mga utos. Sa sandaling ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay handang ihagis ang sarili sa paanan ni Zhao Fang. Bagamat ang Black Destruction Serpent Dragon ay may hiwa ng bloodline ng Destruction Dragon Race, napakahirap na isulong ang bloodline na ito. Tanging ang enerhiya na nakuha sa pamamagitan ng malawakang pagkawasak ay maaaring magdulot ng anumang pag-unlad. Ang mga likas na talento ng Black Destruction Serpent Dragon ay kulang din. Maliban kung nakatagpo ito ng napakalaking pagkakataon, ang pinakamataas na maaabot nito ay ang rank 9. Ang Destruction Dragon Race Reverse Scale na ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Medyo mahina ka ngayon. Casual na sabi ni Zhao Fang. Ibinaba ng Black Destruction Serpent Dragon ang ulo nito sa katahimikan. Hindi nito inaasahan na ang master nito ay uunlad ng ganoon kabilis, na nangangailangan lamang ng ilang dekada upang malampasan ang pinakamataas na lakas nito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay kasalukuyang nakadama ng taus-pusong katapatan para kay Zhao Fang. Wala akong anumang gamit para sa bagay na ito, kaya walang masamang ibigay ito sa iyo. Prangkang sabi ni Zhao Fang. Nakakatakot pa rin ang bloodline ng Black Destruction Serpent Dragon. Kung ito ay aalagaan ng mabuti, ito ay malaking tulong sa kanya. Maraming salamat, Master. Pagkatapos, sumulyap ang Black Destruction Serpent Dragon sa reverse scale. Sandali lang. Agad na inilagay ni Zhao Fang ang scale sa kanyang God Eye Dimension. Kahit reverse scale ito, isa lang at nasira din. Kung ay duplicate niya ito ng ilang beses, malamang na mas malaki ang epekto. Meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw sa harap ng Black Destruction Serpent Dragon at tinapik ang dibdib nito, na tila napakayabang. Brother Cat, kaya ikaw ang nagpakuha ng kayamanang ito kay Master. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay agad na naglagay ng isang nakamamanghang ekspresyon at nagsimulang purihin ang maliit na paws ang magnanakaw. Malinaw nitong naalala na, nang ang maliit na paws ang magnanakaw ay natapos ng mag-evolve kani-kanina lamang, naglabas ito ng isang makapangyarihang sinaunang bloodline na naging dahilan upang maging ang bloodline nitong Destruction Dragon Race ay nanginginig sa takot. Ngayong nailigtas na ang maliit na paws ang magnanakaw, tila nakaranas ito ng isa pang napakalaking pagbabago na naging dahilan upang ang Black Destruction Serpent Dragon ay lalong hindi na kayang makita ito. Brother Cat, dati, ignorante ako. Sa hinaharap, susundan kita. Kung may dumating na magandang bagay, mangyaring huwag mo akong kalimutan. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakaramdam ng matinding paghanga para sa mga pamamaraan ng maliit na magnanakaw na pusa, lalo na ang kakayahang makahanap ng kayamanan. Kaya lang, ang makapangyarihang Black Destruction Serpent Dragon ay naging maliit na kapatid ng maliit na magnanakaw na pusa. Walang imik na sinulyapan ni Zhao Fang ang kanyang alaga at bundok. Biglang namula ang mukha niya. May darating. Paano nila ako nahanap ng ganoon kabilis? Sa loob ng space-time robe dimension, hindi kinailangan ni Zhao Fang na mag-focus para makadama ng kalapit na spatial ripples. Isinaaktibo niya ang kakayahang makakita ng kaliwang mata. Kaya siya iyon. Lumuwag ang ekspresyon ni Zhao Fang. King of Gods,
Kabanata 1338. Palibutan at patayin. Habang papalapit ang ancient god Luoling sa isang lugar, bigla siyang nakaramdam ng spatial na kaguluhan. Lumipad siya sa silid kung saan nakatago si Zhao Fang. Malamig na nakatingin ang kanyang mga mata sa isang bakanteng bahagi ng silid, ngunit hindi siya gumawa ng anumang walang ingat na aksyon. Sa sandaling ito, isang bola ng maraming kulay na ambon ang lumipad palabas. Sino ka? Lumamlam ang mga mata ng ancient god Luoling. Kahit anong titig niya sa bola ng ambon, hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa loob. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya nakakatama ay dahil naramdaman niya na ang taong nagtatago sa loob ng ambon ay hindi maaaring maging miyembro ng Heavenly Demon Hall. Kung ang taong ito ay hindi kabilang sa Heavenly Demon Hall, maaari lamang silang isa pang nanghihimasok. Nagkatrabaho na tayong dalawa hindi pa nagtatagal. Nakalimutan mo na ba ako? Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Ikaw. Nanlamig ang mga mata ng ancient god Luoling, malinaw na nabigla. Sa kanyang pananaw, ang isang taong may lakas ni Zhao Fang ay matagal nang pinatay ng Heavenly Demon Hall. Ngunit tila, nakaligtas si Zhao Fang, at tila marami siyang maswerteng nakatagpo. Isang halimbawa ay ang maraming kulay na ambon na nakapalibot kay Zhao Fang, isang pamamaraan na hindi niya makita. Sigurado ang ancient god Luoling na nakuha ito ni Zhao Fang mula sa Heavenly Demon Hall. Papayo ko sa iyo na maghanap ng pagkakataong umalis at huwag lumapit sa pangunahing lugar. Diretsyong sabi ni Zhao Fang. Alam niya ang layunin ng ancient god Luoling, at dahil sa direksyon na tinatahak ng ancient god Luoling kanina, naisip niya na ang ancient god Luoling ay naghahanda upang tumungo sa pangunahing lugar. Kanina, ninakawan ni Zhao Fang at ng maliit na pass ang magnanakaw ang dalawa sa mga treasuries ng pangunahing lugar. Ito ay ganap na nagpagalit sa Heavenly Demon Hall, kaya ang core area ay ngayon ang pinakadelikadong lugar sa Heavenly Demon Hall. Kahit na ang ancient god Luoling ay walang tsansa na mabuhay kung siya ay pumasok sa loob. Bagamat walang gaanong relasyon si Zhao Fang sa babaeng ito, utang niya ang malaking bahagi ng kanyang tagumpay sa pagligtas sa maliit na pass ang magnanakaw sa kanya. Dahil dito, kung matutulungan niya ang ancient god Luoling, natural niyang gagawin iyon. Nag-isip sandali ang ancient god Luoling. Naunawaan niya kung gaano mapanganib na pumasok muli sa core area. Sa sandaling ito, Mio. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay lumipad palabas ng space-time robe dimension, ang masigla at malalalim na mga mata nito ay nakatitig sa ancient god Luoling. Pusa. Sinulyapan ng ancient god Luoling ang maliit na pass ang magnanakaw. Ang pasang ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Bigla niyang naalala na minsang sinabi ni Zhao Fang sa kanya na pinasok niya ang Heavenly Demon Hall para iligtas ang kanyang alaga. Noong panahong iyon, naniniwala siya na ayaw lang sabihin ni Zhao Fang ang totoo at gumawa siya ng kwento, pero parang totoo talaga. Iniligtas mo ang iyong pusa. Diretsahang tanong ng ancient god Luoling. Salamat sa iyong tulong. Nagpapasalamat na sabi ni Zhao Fang. Aalis muna ako. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod at umalis ang ancient god Luoling. Kahit na ang kanyang ekspresyon ay malamig at walang emosyon, ang ancient god Luoling ay dumanas ng isang medyo malaking dagok sa isip. Minsan ay nakatrabaho niya si Zhao Fang, ngunit mayroon silang sariling mga layunin. Naabot na ni Zhao Fang ang kanyang layunin at nailigtas ang kanyang alaga, ngunit ang ancient god Luoling ay walang pag-unlad sa kanyang sariling layunin. Ang mapagmataas na puso ng ancient god Luoling ay nadurog, at nakaramdam siya ng bahagyang hindi nasisiyahan. Bakit kaya ng isang pick rank 7 ancient god ang isang bagay na hindi kayang gawin ng isang pick rank 8 na tulad niya? Noong una ay binalak niyang sundin ang payo ni Zhao Fang, ngunit ngayon, nagpasya siyang subukang muli. Nang makita ang kilos ng ancient god Luoling, alam ni Zhao Fang na anumang bagay na sasabihin niya ay walang kabuluhan. Binalaan na niya ito, kaya kung hindi makikinig ang ancient god Luoling at patuloy na ilagay ang sarili sa panganib, hindi siya masisisi. Swish! Si Zhao Fang at ang maliit na pass ang magnanakaw ay bumalik sa space-time robe dimension. Nakamit niya ang kanyang layunin at nakakuha ng maraming kayamanan at impormasyon sa proseso. Kailangan lang ni Zhao Fang na maghintay ng tamang oras para makatakas. Munting pass ang magnanakaw, para saan ang dalawang bagay na ito?
Inilabas ni Zhao Fang ang dalawa pang bagay. Ang tableta na natatakpan ng pilak na pattern at ang bote ay puno ng puting likido. Bagamat pareho silang direktang matupok, si Zhao Fang ay hindi naglakas loob na manggulo hanggang sa malaman niya ang kanilang ginawa. Mio. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon at kinuha ang asol na bote na may puting likido mula sa kamay ni Zhao Fang. Binuksan nito ang bote at nagsimulang sumipsip ng likido. Whoosh! Sa isang iglap, ang puting malakristal na likido sa asol na bote ay sumugod at lumipad sa bibig ng maliit na magnanakaw na pusa. Magnanakaw na pusa, bilisan mo at magsalita. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Fang. Mula sa sitwasyon, ang likidong nakaimbak sa loob ng labanan ng salamin ay lubhang nakatulong sa maliit na pas ang magnanakaw. Nakakuha siya ng tatlong bagay sa kabuuan. Ang Destruction Dragon Race Reverse Scale ay walang silbi sa kanya, at ang puting malakristal na likidong iyon ay tila walang tulong din. Ang tanging natitira sa kanya ay ang tableta. Sa sandaling ito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumigil sa pag-inom ng likido. Mio. Ibinalik ng maliit na pas ang magnanakaw ang bote ng salamin kay Zhao Fang, gumawa ng ilang kilos, at pagkatapos ay tumalon sa gilid at nagsimulang magtanim. Heavenly God Liquid, isang kayamanan na tumutulong sa isa na makapasok sa susunod na ranggo. Matapos maunawaan ang mensahe ng maliit na magnanakaw na pusa, si Zhao Fang ay natigilan. Mula sa paglalarawan ng munting pas ang magnanakaw, ang Heavenly God Liquid ay isang kayamanan na inaasam-asam ng bawat eksperto sa ibaba ng rank 9. Ito ay dahil ang bawat eksperto na kumuha ng Heavenly God Liquid sa unang pagkakataon ay may napakataas na pagkakataon na direktang makapasok sa susunod na ranggo. Ang mas mababang ranggo ng isa, mas mataas ang pagkakataon ng isa. Sa rank 6 at mas mababa, ito ay isang 50% pagkakataon, habang para sa rank 8 Ancient Gods, ito ay halos 20% pagkakataon. Napakataas na antas ng kayamanan ng paglilinang. Nagulat si Zhao Fang at medyo natuwa rin. Marami siyang clone at subordinate, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakasabay sa kanya. Ang Heavenly God Liquid na ito ay walang alinlangan na ang pinakamahusay na paraan upang mabilis na madagdagan ang lakas ng kanyang mga clone at subordinate. Batay sa dami ng nakonsumo ng maliit na pas ang magnanakaw, ang natitirang Heavenly God Liquid ay sapat na para magamit ng 5 tao. Siniyasat ni Zhao Fang ang Heavenly God Liquid gamit ang kanyang kaliwang mata. Mayroon siyang 3 clone at ang Black Destruction Serpent Dragon. Ito ay sapat na para sa bawat isa sa kanila upang makakuha ng isang bahagi. Gayunpaman, si Zhao Fang ay mayroong God's Spiritual Eye, na nilagyan ng kakayahang mag-duplicate ng gayong mga kayamanan, kaya talagang hindi siya nag-aalala na hindi ito sapat. Kung mas mataas ang cultivation ng isang tao, mas mababa ang pagkakataong makalusot pagkatapos ubusin ang Heavenly God Liquid. Kung maghihintay ako hanggang sa maging rank 8 ako para kunin ito, malamang na mabaigo ako, kaya dapat ko na lang itong kunin ngayon at pumasok sa rank 8 para harapin ko ang anumang problemang maaaring dumating. Sa huli, nagpasya si Zhao Fang na gamitin ang Heavenly God Liquid para makapasok sa rank 8. Swish! Kumurap si Zhao Fang sa gilid ng Black Destruction Serpent Dragon. Little Black, ito ay isang kayamanan na may tiyak na pagkakataon na hayaan kang makapasok sa susunod na ranggo. Gamit ang kanyang kamay, tinanggal ni Zhao Fang ang isang bahagi ng likido sa bote ng salamin at ibinigay ito sa Black Destruction Serpent Dragon. Ano? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay natigilan at tila hindi masyadong naniniwala sa kanyang mga sinabi. Ang Destruction Dragon Race Reverse Scale ay isa ng malaking pagkakataon para dito, ngunit pagkalipas lamang ng kaunting oras, dumating ang amo nito at binigyan ito ng isang kayamanan na may pagkakataong direktang makapasok sa susunod na ranggo. Parang panaginip lang ang lahat. Bagamat hindi ito lubos na naniniwala, ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi nang ahas na suwayan ang kalooban ni Zhao Fang at kinain ang puting kristal na likido. Pagkatapos kunin ng Black Destruction Serpent Dragon ang bahagi nito, pinakuha ni Zhao Fang sina Zhao Wang at Zhao Hui ng sarili nilang mga bahagi. Si Zhao Wan ay nasa Ancient Dream Realm pa rin, kaya hindi na kailangang magmadaling ibigay ito sa kanya. Kung ang isa ay makakalusot ay depende sa swerte. Bumulong si Zhao Fang habang kinukuha niya ang sarili niyang bahagi.
Agad niyang naramdaman ang isang dalisay na daloy ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, kumakalat sa kanyang mga organo at ugat, tumagos sa kanyang utak, kahit na nakakaapekto sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Feng na bumubuti ang kanyang buong katawan. Lahat ng tungkol sa kanya ay binago at binago ng isang kamanghamanghang enerhiya. Siyempre, ang pinakamalaking bahagi ng enerhiya ng Heavenly God Liquid ay natipon sa kanyang divine stage. Agad na ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang divine power at sinimulang itayo ang kanyang ikawalong divine stage. Mabilis na nabuo ang frame ng ikawalong divine stage, at sinimulang ibuhos ni Zhao Feng ang enerhiya ng Heavenly God Liquid dito. Tahimik ang lahat sa space-time robe dimension. Ang maliit na pas ang magnanakaw, ang Black Destruction Serpent Dragon, si Zhao Feng, at ang kanyang dalawang clone ay kinuha lahat ang Heavenly God Liquid. Sa sandaling ito, lahat sila ay gumagamit ng nakapagpapagaling na epekto ng Heavenly God Liquid para maningil sa susunod na ranggo ng cultivation. Gayunpaman, ang nakapagpapagaling na epekto ng Heavenly God Liquid ay nagbigay lamang ng isang nakapirming pagkakataon ng tagumpay. Ang isang pambihirang tagumpay ay nakasalalay pa rin sa swerte. Sa sandaling ito, sa labas ng mundo, isang rank 7 Samsara Immortal Body ang lumutang sa silid. Bagamat naglilinang si Zhao Feng, napansin pa rin niya ang paggalaw na ito. Ngunit ang Samsara Immortal Body na ito ay halos hindi huminto bago dumaan, kaya hindi ito binigyan ng pansin ni Zhao Feng. Sa secret hall ng core area, kumislap ang mga mata ng Ancient God Nether Spring. May kakaiba. Banayad na sinabi ng Ancient God Nether Spring. Ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa kanyang Samsara Immortal Bodies habang maingat nilang hinahanap ang Heavenly Demon Hall. Ngayon lang, sa wakas ay nakakita siya ng kahinahinalang lugar. "Malord, ano ang sitwasyon?" Tanong agad ng isang operator. "Hindi pa rin malinaw. Pagmasdan mong mabuti ang lugar na iyon para sa akin," sabi ng Ancient God Nether Spring, at pagkatapos ay lumundag ang kanyang katawan gamit ang Divine Power. Ang pagdagsa ng divine power na ito ay dumating sa screen ng operator at umikot sa isang partikular na lugar. Bagamat hindi sigurado ang Ancient God Nether Spring, hindi rin niya ito maaalis. Sa halip na kumilos ng padalos-dalos at alertuhan ang kalaban, nang may napansin siyang kakaiba, agad niyang inutusan ang Samsara Immortal Body na umalis. "Kayong lahat, pumunta ka doon sa lalong madaling panahon, ngunit huwag masyadong lumapit. Ayaw namin silang alertuhan." Inutusan ng Ancient God Nether Spring ang Devil Saint God Duo at ilang iba pa. Hindi niya matiyak kung ang taong nagtatago sa kahinahinalang lugar na iyon ay si Zhao Feng, ang Heaven's Legacy Cat, o Ancient God Luo Ling, ngunit kahit alin man iyon, kung lilipat siya, determinado siyang hindi mabibigo. May pag-unlad. Nakatanggap ang Devil Saint God Duo ng mensahe ng Ancient God Nether Spring. Isang mapa ang lumitaw sa kanilang isipan, na nagpapahiwatig ng kanilang destinasyon. Sana ang brat na iyon at ang Heaven's Legacy Cat. Agad namang umalis ang dalawa. Mas kinasusuklaman nila si Zhao Feng kaysa kinasusuklaman nila ang Ancient God Luo Ling. Bukod dito, mas madaling pakitunguhan si Zhao Feng. Sa isang partikular na cultivation chamber, isang lalaking pulang buhok ang kasalukuyang nag-iinspeksyon ng mga bagay. Biglang naglabas ng message token ang lalaking pula ang buhok. May nahanap na. Umalis ang lalaking pula ang buhok, bakas sa mukha niya ang tuwa. Sana si Heaven's Legacy Cat at yung brat na yon. Kung oo, ang Heavenly God Liquid at mga kontribusyon na puntos ay magiging akin. Tuwang-tuwa ang lalaking pula ang buhok. Matapos matanggap ang mensahe, umalis siya sa pinakamabilis niyang bilis patungo sa minarkahang lokasyon. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe sa iba pang naghahanap. Sa panlabas na bahagi ng Heavenly Demon Hall, isang matangkad at malaking figure ang kumukurap-kurap sa mga koridor. Ito ay may katawan ng tao at ulo ng dragon, at ang likod nito ay may mga pakpak ng dragon at isang malaking buntot. Naglabas ito ng nakakatakot na enerhiya na maaaring takutin ang kalangitan. Ito ang rank 9 Samsara Immortal Body na pagmamayari ng Ancient God Nether Spring, isang eksperto ng Thunderflame Ancient Dragon Race. Bigla itong huminto, at pagkatapos ay nagpalit ito ng direksyon at mabilis na kumurap.